Tumayo po tayong lahat para po sa pag-aalang sa salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Santiago, Kabanata 2, mga talata 14. Inuulit ko po, Book of James, chapter 2, verse 14. Narito po ang sinasabi. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Purihin po ang salita ng Diyos. Ngayon naman po ay i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Catiter. Hindi po, manalangin tayo sa oras na ito. Pwede natin mo ang ating mga ulo, pikit ang ating mga mata, tandaan ang ating respeto sa Diyos. Ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa inyong presensya na ngayon ay kasama namin at kami ay lagi nag-uugnay kasama niyo, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang Diyos maluwalhati. Kayo po ang Diyos madakila sa araw nito. Lord, samahan niyo po kami ng iyong Santong Espiritu na siyang gagawa, na siyang magsasalita, na siyang kikilos sa oras na ito. Kayo po ang laging mabigyan ng parangal sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakapagpunan niyo tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic natin ngayong umaga, the fruit of living faith. Pag sinabing fruit, ito ay katibayan ng totoong pananampalataya. Kaya napakahalaga na tayo, sabi ng Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya napakahalaga na kung ano yung salita ng Diyos na ating naririnig, pag ito ay minimensahe, ito ay tumitimo sa puso natin. Kaya sabi ng Romans 10:11, ang nananalig sa Panginoon, nananalig sa kanyang salita, ay hindi mapapahiya. Kaya ito po ang gusto ng Panginoon na tayo, habang tayo narito sa lupa, na tayo ang mismong sumusunod sa mga salita ng Diyos na napakalaga, na tayo ay hindi nadadaya natin ang Diyos at ang ating sarili. Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Kaya napakahalaga kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos at pinamumuhay ito, tayo ay hindi matatawag na isang hangal, kundi tayo po ay matatalino na nagtayo ng bahay hindi sa buhanginan, kundi nagtayo ng bahay sa bato na siya mismo ang ating sinasamba, ang hari ng mga hari at ang Diyos ng mga Diyos. Kaya napakahalaga na tayo bilang mga mananampalataya ay pamuhay natin. Makita sa atin yung tunay na pananampalataya. Hindi sapat ang paniniwala na walang ebidensya. Hindi sapat ang salita kung wala itong gawa. According to James, real faith must be visible, live out, active, and proven by obedience. Kailangan visible, live out. Kailangan pinapamuhay natin ang ating pananampalataya. Kailangan aktibo, ito ay buhay, kitang-kita ng Diyos araw-araw kung tayo ay namumuhay sa Kanyang salita. Kailangan proven by obedience. Kailangan talaga ito pinuprove
ng ating mga sarili na tayo pinatutunayan natin na tayo ay anak ng Diyos, tayo ay tunay na Kristiyano na talagang namumuhay para sa Kanyang kapurihan. James is not saying that you are saved by works. He is saying that true saving faith always produces works. Dahil nga tayo ay nakakilala na ito ay lumalabas sa ating mga gawa dahil kumikilos na siya. Dahil nakapasok ang Panginoon sa buhay natin, kaya naipuproduce ang mga gawa na galing sa Kanya. Hindi atin, sa Kanya. At siya ang gumagawa sa buhay natin. Lahat ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, yun ang sinusulat sa aklat ng mga gawa na sinabi ko sa Revelation. Kung totoo talaga ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus, dapat may bunga ito sa buhay natin. Sabi nun, a faith that only lives in the mouth but never shows up in the life is not faith. It is illusion. Illusion lang ang tawag dyan. Na talagang maling akala, maling pananaw, illusion lang. Kaya may mga taong ilusyonado na isang kahit Kristiyano na pag matuturing ng natunay na Kristiyano kung namumuhay tayo not only by the mouth but by the heart. It shows up in the life of every Christian. Namumuhay, ang ilusyon ay namumuhay sa maling akala, sa isip at damdamin. Akala natin, mahal natin ng Diyos, akala natin, mahal tayo ng Diyos, pero akala lang, yun ang ilusyon. Pero yung faith na gusto ng Panginoon, a faith that only lives in the mouth, kailangan hindi tayo namumuhay sa bibig lang, but never shows up in the life, is not faith. Kaya ang faith talaga gusto ng Panginoon, talagang kita yung nagbubunga. Pag tayo ay tunay naman ng palataya, may proof, merong tamang transformation. May transformation to. Kaya, ano ba ang katibayan na tayo ay may totoong pananampalataya? Number one, real faith is more than words. It shows in action. Kaya, lahat tayo, hindi lang tayo sa bibig. Nasasabi natin, Kristiyano ako. Kailangan may kasamang gawa. If someone says he has faith, but he has no work, can the faith save him? Kaya kung sinasabi natin na Kristiyano tayo, pero walang ebidensyang nakikita sa buhay natin, walang transformation, walang repentance, walang compassion, walang obedience, it's just talk. Sinasabi lang natin, sa bibig lang, tayo Kristiyano, kapag walang transformation, walang pagbabago, walang changes sa buhay, walang paghingi ng tawad, walang compassion, walang obedience yung pagsunod, napakahalaga na tayo kita natin na tayo, pag tunay na Kristiyano, may pagbabago ng buhay, may pagbabago ng pag-ugali, lahat, may pag-ibig, una sa Diyos at may pag-ibig sa tao. May pagsunod. Kahit mahirap pa yung pinagagawa ng Diyos, yung task na binigay sa atin, susunod tayo kahit mahirap pa yung pinagagawa ng Panginoon. Isang example, yung doktor na ito nagtapos ng talagang kursong pagka-doktor. Pag talagang natapos niya ito, ginawa niya ang lahat ng gagawin ng isang doktor. Malalaman natin, kapag pumunta tayo sa isang doktor, malalaman natin, tunay na doktor. Dahil ang resetang binibigay, yung consultation na binibigay ng doktor, pag nagkonsulta tayo, yung diagnosis niya, tama ang binibigay, tama ang reseta, dahil tunay na doktor. Pero pag tayo po, ay sabi lang, doktor ako, yung pala doktor, kunwari lang. Tinatawag na doktor, wak-wak.
doktor na hindi naman talaga doktor, nagdo-doktor-doktoran lang. Yun ang napakadelikado. Lahat ng pwedeng ihatid niya ay pwedeng maka-disgrasya sa tao. Pero ang doktor na nilapitan natin, kung ito ay doktor sa baka, doktor sa mata, doktor sa lahat ng kung ano man yung kurso na ginawa niya, makikita natin tunay na ito ng mga doktor ay talagang ginagawa yung dapat na kanyang pinag-aralan. Yun ang tunay. Tayo, kung tunay tayong Kristiyano, kailangan may pagpapakumbaba, may pagsunod, may pagbabago. Ang lahat, may changes. Kita-kita natin. Kapag tinitingnan natin lahat, yung Christian life natin, sasabihin natin, ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, you know how to discern kung sino yung kapatid natin na tunay. Hindi lahat. Kailangan marunong tayong mag-discern o maintindihan yung pag sinasabi ng Panginoon. Ang sarap nun, kung kaysa natin ang Espiritu. Alam natin kung kaysa natin sa Espiritu. Kasi ang Kristiyano mapagpakumbaba. Ang Kristiyano hindi mayabang. Ang Kristiyano hindi magaslaw ang pag-ugali. Hindi magaspang. Kaya ang Kristiyano, hinubog ng Panginoon from day to day because of the devotion, because of our prayer life, because of our worship, because of the Word of God, because of our repentance before God. Kaya tayo ay hinuhubog ng Diyos, yun ang makikita sa buhay ng bawat isa. A believer, kung tayo ay mananampalataya, kung tayo ay hindi naglilingkod, hindi nagmamahal, hindi nagpapatawad, hindi sumusunod sa utos ng Diyos, anong klaseng pananampalataya ito? Kasi kung tunay tayo mananampalataya, naglilingkod tayo sa anumang paraan. Nagmamahal tayo kahit hindi pa maganda ang ugali ng ating sinasamahan. Nagpapatawad tayo kahit gaano pa kabigat yung kasalanan ng tao sa atin. Tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, mahirap man o madali ang sitwasyon. Yun ang tunay na talagang pananampalataya na pinamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. James is saying, great faith talks but doesn't walk. It's a lip services with lip service without life surrender. Kaya patay na pananampalataya ang nagsasalita, salita lang ng salita, pero walang gawa, walang nilalakaran. Hindi sinusuko ang buhay sa Panginoon. Life surrender, kapag may life surrender, ito ay magkakaroon ng buhay na pananampalataya. Tanong, kaya kung sinasabi natin na tayo ay mananampalataya kay Kristo, tanungin natin ang ating sarili, may ebidensya ba tayo? Nakikita ba natin yung transformation? Nakikita ba natin yung ating buhay na pagpapakumbaba? Yung ating pagsunod? Yun ang dapat natin malaman. Yun ang gusto ng Panginoon na truth of living faith. Pangalawa, real faith cares for others, not just duties. Ibig sabihin, hindi lang sa narinig natin, hindi lang dahil napag-aralan natin, nadinig lang natin, naisulat natin ang mga salita ng Diyos. Kailangan kita sa gawa. We are always concerned for others. Hindi tayo, ang Christian, hindi tayo self-centered. Ang Christian totoo ay God-centered. Talagang ang Diyos ang sentro ng buhay dahil nagmamalasakit tayo sa iba. Ang Diyos nasa langit, bumaba sa lupa para gawin ang kalooban ng Ama na para mag-care sa lahat ng tao. Kung hindi ginawa ng Panginoon na sumunod at lumaba dito sa lupa para kunin ang lahat ng kasalanan ng mundo, para ipako sa krus ng Kalbaryo,
Yun yung real faith na gusto ng Panginoon. Na talagang ginawa niya ang lahat para tayong lahat na narito ngayon ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ginawa ng Diyos. Yan yung real faith na gawa-gawa ng Diyos. Cares for others, care for us. Yan ang sinabi niya. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong mabalisa sa lahat ng anumang mga problema. Meron tayong pagsubok. Sabi ng Panginoon, ako bahala, lumapit ka sa akin. Lahat na nabibigatan na papagal, lumapit sa akin, bibigyan kita ng kapahingahan. God is always concerned. God is always care for us. Yan ang Diyos na lagi nagmamalasakit sa atin. Lahat tayo, kailangan ipakita natin bilang mga anak ng Diyos na bawat isa nagko-concern sa isa't isa. Pag hindi natin nakikita yung kapatid natin, hindi naman mga pastor ang nagko-concern na titingnan natin parang wala si Tom, wala si sister, wala si brother. Kung tayo malapit dun sa kanilang mga lugar, kung tayo may mga cellphone, may mga gadget tayo, concern sa isa't isa. Kung sino nawawala sa atin, hanapin natin. Diyos ang mahanap sa atin. Gusto rin ng Panginoon, ipadalawananin natin ang pagmamahal sa iba. Amen. Sabi ng verse 15 and 16, halimbawa may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka, magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyo? Verse 16. Ayan. Dalawa na pala yun. Kung sasabihin niyo sa kanya, magtubayan ka naman ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya binibigyan siya. Ano ang silbi niyo? Kaya napakahalaga, bilang kapatid natin sa Panginoon, si Kristo ay nasa kanila. Tayo ay pag-aari ni Kristo. Kaya tinuturo dito yung pagdadamayan, pagmamalasakitan sa isa't isa. Sabi ng 1 John, chapter 3, verse 17 and 18, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan ito sa pamagitan ng gawa. Kaya lahat tayo, binigyan ng Panginoon ng kabutihan, kabaitan, yung pagmamalasakit, yung pagpapasensya. Kaya nga yung 9 fruit of the Holy Spirit, ito ay pinamamotivate sa atin para makita natin yung karakter ng Panginoon, maging karakter din natin. Yan ang gusto ng Panginoon, lahat tayo mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, nagpo-concern sa isa't isa. Napakasarap yung pagmamalasakit. Alam nyo, ang Diyos ay nagsasalita. Kaya nga sabi ng John 10:27, my sheep hears my voice. Kaya ang tinig ng Diyos ay narinig ng kanyang mga tupa. Kaya pag nagsasabi ang Panginoon, talagang nangungusap po siya. Kasi ako naranasan ko yan, na habang nasa praise and worship, nangungusap ang Diyos. Sa praise and worship pa lang, pinagdarama na ng Diyos, sinakausap yung kanyang mga lingkod, mga anak, para sabihin sa mga kasama natin sa pagtitipon, may mga taong nangangailangan ng advice, may nangangailangan ng pagtapik, may nangangailangan ng encouragement, may nangangailangan ng gabay at tulong. Kaya, hindi lang mahalaga po prayer, pero kung nangangailangan ng material needs,
physical needs. Tayo po ang gagamitin, galamay ng Diyos para sa ating mga kapatid. Faith is not about sounding spiritual. It's about showing love. And love is always seen through action. Nakita niyo po, binigyan ko ng isang example. Kung kilala niyo si Philemon at si Onesimus. Si Onesimus ay boss niya, itong si Philemon. Pero kinausap ni Apostle Paul, itong si Philemon, na tanggapin itong si Onesimus bilang kapatid. Kalimutan na, kung may nagawa kang hindi maganda kay Philemon, itong si Onesimus, si Apostol Pablo na humihingi ng kapatawaran, ng paghingi ng pasensya. Tingnan niyo po yung pagmamahal. Naging malasakit yung lalo si Apostol Pablo doon kay Philemon at Onesimus. Siya ang namamagitan. Ganon pwede rin tayong gamitin ng Panginoon para ipakita yung pagmamahal. Hindi lang sounding spiritual. Na kailangan kita talaga, kung talagang tunay tayong Kristyano, marunong tayong magmahal. Marunong tayong magpatawad. Kahit meron tayong mga sama ng loob, meron mga tao na ginawan tayo ng masama, pero lagi tayong magpatawad. Amen. Mahirap ang magpatawad, pero kailangan natin gabay at grace ng Panginoon. Ang tunay na Christian ay hindi lang marunong magsalita ng mga talata sa Biblia. Marunong din tayong dapat umawa, marunong din tayong tumulong, at marunong din tayong magmahal. Hindi lang tayo, kahit marami pa tayong alam, kahit kabisado pa natin ng Genesis to Revelation, kahit marami pa tayong talata, pero hindi naman nakikita yung talata na yun sa buhay natin. Para ano? Kailangan talaga, ang tunay na Christian, hindi lang maraming kabisadong verse, kailangan nakikita yung buhay na galing sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos, binigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na puno ng pagpapatawad, puno ng pag-ibig, para patuloy na unawain ang mga taong nagkakamali, mga taong maraming kulang, pero ang Diyos lagi nagpupuno sa atin. Ganun din ang gagawin natin. Patuloy tayong gamitin ng Panginoon para punuan yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba ay ginagawa natin. Our faith should never stop at emotion or words. It should translate into action. Kailangan talaga nakikita natin, hindi lang basta sa emotion. Kasi kahit na sinasabi natin, mahal na mahal natin ang Panginoon, pero yung tao nakikita natin, hindi natin mamahal. Sasabihin natin, I love you with the love of the Lord. Kailangan talaga kita sa buhay na kung talagang tunay tayo nagmamahal. Kapag may nakikita tayo na kailangan, don't just pray, do something. Faith that doesn't move is not faith at all. Kapag nakikita natin ang ating mga kapatid na nangangailangan, sige, brother, sister, papipray kita na ma-receive mo ang Panginoon. Pero ito ang sinasabihin ng Panginoon, kasama po wallet. So kailangan ang wallet natin na born again din. Hindi lang yung puso. Kailangan do something. Don't just pray. Ano ba may paglilingkod ko, kapatid? Pray. Pero, may gagawin ka. Una kang gagamitin. Kung tayo sinasabihan ng Panginoon, may pag-pray ang kapatid na nangangailangan ngayon. Kaya nga tayo ay marami. Kaya nga tayo ay ginagamit ng Diyos para magpalakasan. Hindi lang, bakit tayo pinadadalo? Sabi ng Hebrews 10:25, do not neglect of fellowshipping together in the church. To encourage people, to help people, to build yung samahan ng bawat isa.
Pagmamahal. Yung closeness ng bawat magkakapatid. Hindi yung pag nandito, magkakilala tayo. Pero pag nasa labas, hindi na. Amen. Nitihan nga po natin yung ating mga katabi. Tandaan po natin mga mukha. Baka pag nakasakay natin sa jeep, pwede natin i-break. Pagmamahal po yun. Cheese, bayad doon. Hindi yung pasakay ng jeep. Nakaupo ka, alam mo, meron. Ako mag-libre na naman ako. Hindi po gano'n. Kilala natin ang bawat isa. Mahal natin ang isa't isa. Kailangan ipakita natin ito, yung concern, care for others, not just curious. Kahit malayo po tayo malang, kung hindi naman ito yung pinapamuhay, bali wala. Hindi po pananampalataya yun. Kailangan talaga nakikita sa gawa yung pagmamahal. Ang sarap mo na naranasan ko yan na talagang pagtunay, nagmamahal sa kita. Pag nakakadinig natin yung isang kapatid, walang bigas ay sasain. Hindi lang pastor ang gumagawa nun, tinuturo ng pastor. Kasi naranasan ko sa isang lugar sa Pampanga. Yung mga kapatid doon, may mga walang, talagang nawawalan ng trabaho. Kaya tulungan po ng tulungan. Kung sino wala, tutulungan para sa pansahin nila. Kung walang ulam, meron mga gabi dyan sa tabi-tabi. Tinutulungan. Kung netiyo, tulungan. Ganyan ang buhay na Kristiyano. Umaka sa kita. Kung sino yung gagamitin, paggamit sa Diyos. Concern sa isa't isa. Number 3, real faith is proven by obedience. Sabi ng verse 21 and 22. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa gamba ng anak niya si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ito po ay example na ito. Pinatunayan na talagang tapat siya sa pagiging lingkod ng Diyos, matuwid na lingkod ng Diyos. Na kahit ipinagkaloob na si Isaac doon kay Abraham at kay Sarah, pero nung hinihingi ng Diyos, ito ay testing lang. Testing lang po ito. Pero pinatunayan na anuman ang hilingi ng Diyos kay Abraham, ay willing niya talagang gawin ang mga bagay na ito. Kahit yan pa, kahit masakit sa puso ni Abraham. Kaya talagang lahat tayo, kahit meron tayong mahal na mahal sa ating buhay, yung parang may sentimental value. Pag yun ay gustong kunin ng Panginoon, tinetestingan tayo, ibigay natin. Ano man yun sa ating buhay. Kaya lahat tayo, kailangan i-prove natin by obedience. Sa verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng alin. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa ng iyon, siya'y itinuring ng matuwid. Tingnan po si Rahab ay isang prostitute. Pero tinestingan ng Panginoon kung siya ay mananatiling sa kanyang gawain o magiging tapat sa inuutos ng Diyos. At itinuring siyang matuwid. Lahat tayo, tinitingnan ng Diyos kung tayo magagamit, tinetestingan din tayo ng Diyos. Sinusubok ang ating pananampalataya kung ito ay totoo. Na kaya ba natin gawin kahit mahirap yung task, kahit nasa delikado, pero gagawin natin ang lahat ng bagay para sa Diyos.
Sabi nito, faith is not proven in convenience. Kaya yung pananampalataya, hindi ito mapapatunayan sa convenient sitwasyon sa ating buhay. It's proven in obedience. Lahat sa atin, kahit mahirap, minsan kahit na hindi pa maganda ang sitwasyon, hindi pa maganda ang katawan natin, ang kondisyon, pero pinapatunayan natin sa pagsunod. Atin tayo kahit pinapangkaso pa tayo. Kahit ilalagnak, umatin tayo. Hindi pa naman tayo mamamatay. Sunod na, lahat, kahit pumatay sa krus, gagawin niya para sa atin. Tayo, kaya ba natin ibigay yun, yung ating katawan, ang ating spirito, yung ating kaluluwa para sambahin ng Panginoon? Kaya ba natin pumalakpak sa Panginoon kung tayo ay binibigyan ng panahal ng Diyos? Si King David, isang hari, sumasayaw siya ng with all his mind. Nag-obey siya na kahit na nagkakamali, pero pag pinureksyon na ng Diyos, agad-agad humihingi ng tawad. Kailangan talaga pagsunod. Kailangan pagsunod talaga ang hinahanap ng Diyos. Si Hari Saul, dahil sa hindi pagsunod, tinanggalan ng pagkahari. Pero itong si David, isang nagpapastor ng mga hayop, pero dahil sa pagsunod, ginawa niya ang lahat at itinataas siya ng Diyos. Yun yung reality na kasama ang pinuprove in obedience. When God asks something difficult, uncomfortable, or risky, our response reveals whether your faith is alive or dead. Gusto ng Panginoon, kahit na hinihingan tayo, sinasabihan tayo ng Panginoon ng isang mahirap na bagay na pinagagawa ng Diyos, pero kung hindi tayo komportable, delikado pa. Yung pinapahayo ka sa mga squatter area, sa mga bulubundukin, pero sasabihin natin, Lord, okay lang. Alam ko, sasamahan mo ko, iingatan mo ko. Yan ang pinagagawa ng Diyos, hindi basta-basta. Yung mag-mission ka sa squatter area, na marami ang nagiinuman, marami ang roommate na to, talagang pumupunta ka to, pinakausap mo mga tao, at talagang iniingatan ka. Yun ang buhay ng pananampalataya. Dahil hindi naman tayo nag-iisa, sasamahan tayo ng Diyos. Kahit sa dami ng mga pinuntahan natin, ang Diyos ang laging nag-iingat sa atin. Walang mahirap sa Diyos at siya ang laging nagliligtas, nag-iingat sa lahat ng mga tunay na nanampalataya sa Kanya. Sa ating conclusion, faith is not just a belief. It's a lifestyle. Yung pananampalataya ay buhay na natin yan araw-araw. This is a warning and a wake-up call sa ating mga buhay. Living faith moves, breathes, loves, gives, serves, and obeys. Yan ang living faith. Kumikilos o gumagawa, humihinga, nagmamahal, nagbibigay, naglilingkod, sumusunod. Yan ang living faith. Kompleto po yan. Talagang susunod. Kaya paganda ng paganda ang gawain ng Panginoon kung nakikita to sa buhay ng pananampalataya. This church, kumikilos, humihinga, nagmamahal, nagbibigay, naglilingkod, at sumusunod sa Diyos. Sumusunod sa utos ng Diyos. Napakasarap ito na tayo ay buhay ang pananampalataya. Tatanungin tayo ng Diyos, how is your faith today? Is it alive? Is it visible? Or is it just a label you carry?
So how is our faith? Is it alive? Is it visible? It is just a label you carry. Hindi lang, yung label, Kristiyano, buhay kaya. Talagang nakikita ba si Kristo sa buhay natin? Yun ang gusto ng Panginoon. True faith says, I believe. And that's why I obey. That's why I forgive. That's why I give. That's why I love, even when it hurts. Kahit mahirap ang true faith, naniniwala ako, kaya ako sumusunod. Sumasamba ako linggo-linggo, nagpapatawad ako pag may kasalanan sa akin, at humihingi rin ako ng tawad kung meron nasama ng loob sa akin. That's why I give. Kaya tayo nagbibigay. Kaya meron tithes and offering, at meron pang yung offering, binibigay natin yan. Nag-ahambog tayo sa Diyos. Tanda ng ating pagmamahal. Yung tithes, pagsunod mo. Pagsunod. That's why I love. Kaya nagmamahal tayo. Kaya mamamahal natin ang Diyos at mamahalin natin ang bawat isa na kasama natin ngayon. Amen. Amen. Mamahalin natin ang bawat isa. Masasabi natin, pag ako'y nananampalataya, ayun din. Susunod tayo sa Diyos. Why? That's why I forgive. That's why I give. We did everything. That's why I love God. Diyan natin may papakita, not only by words, but by our action. By our, kung paano sincere care sa bawat isa. Magmalasakit tayo sa isa't isa. Kailangan by obedience. Pakita natin, prove natin by obedience, kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagmamahal, kaya tayo nagpapatawad, kaya tayo laging sumasamba sa Diyos dahil totoo ang ating pananampalataya. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po tumayo.